O makapangyarihang Diyos na dakila, ikaw ay banal at wala kang katulad. Tunay na karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Hayaan mo ang oras na ito ay patuloy na magpakilala ng iyong sarili na Diyos na marunong sa lahat. Naway ang iyong banal na salita ay patuloy na makita namin kung gaano ito kahalaga sa aming buhay na dapat sundin at pagtiwalaan ng buong puso. Samahan at gabayan po kami ng Banal na Espiritu para sa aming patuloy na pagkatuto, paglago sa aming pananampalataya, pamumuhay sa kabanalan, at higit sa lahat ay yung lalo pa naming pakanasay ng aming puso ang Panginoong Jesucristo na maging sentro ng aming buhay, ng aming pamilya, ministeryo, sa iglesia na ito, at kung paano po namin ito maipapakita sa mundong ito na aming ginagalawan, na si Jesus bilang aming mabuting pastol, pari, propeta, Panginoon at Hari ng aming mga buhay. Dahil binigay mo na si Kristo na iyong anak na nagsabing ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya na at siyang kasama namin sa lahat ng panahon. Sa bawat isa na sa Kanya ay may tunay na pakikipag-isa, yung confidence na ito ay talaga namang nag-uumapaw sa aming puso. Naway magbigay itong patuloy ng malaking kumpiyansa sa pagpapatuloy sa buhay na ito na nakatingin lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat at purihin ka, O Diyos, sa napakabuting balita na hatid ni Kristo para sa mundo. Naway habang binubulay po namin itong Psalm 2, makita namin na ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan, na ang iyong paghahari ay lalong nahayag sa pamamagitan ni Kristo na iyong anak, na lubos mong minamahal at kinalulugdan. At ang paghaharing ito kailanman ay hindi matatapos o matitinag man na amin nawang panghawakan sa buhay na ito. Yakapin dahil ito ang katotohanan. Ito ang aming panalangin, may pagtitiwala pa sa salamat sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last time, nung ako po ay nag-share sa Psalm 1, so pinangunahan ko po ang pag-aaral sa text sa Psalm 1, kung saan dito ay binahagi ko yung paksa na may kinalaman sa the way of the righteous and the wicked. So bakit ito sinasabi? So yung karugtong nun ay yung hindi pala karugtong. So yung sumunod doon ay yung Psalm 2, yung text po natin. So sa Psalm 1, yung two fundamental classes of mankind, doon nakita natin yung sinners o yung and righteous o yung blessed. Okay? So kaya itong Psalm 1 ay tinatawag na wisdom psalm. So kung maalala pa nyo, binigang emphasis po natin dyan yung idea na mapalad ang taong sa kautosan ng Diyos ay kasiyahan niyang sundin ito. So yung kabaligtaran, ngunit yung taong gumagawa ng masama, alam natin yan, di ba? Those who engage in wrongdoing will face a serious end. No? Yung wicked, alam natin na sasapitin nila ang kapahamakan at parusa ng Diyos. Bakit ito binabanggit? Dahil maganda lang na makita natin ang ilang kaugnayan nito sa ating text ngayon sa Psalm 2. Bagamat not in chronological order, yung 1, 2, hindi ibig sabihin, chronological siya. Pero mapapansin dyan na sa Psalm 1, ang psalmist, same with Psalm 2, ay hindi binanggit directly kung sino yung author. Okay? Psalm 1 emphasizes God's law, while Psalm 2 focuses on prophecy or messianic psalm. Messianic Psalm, kasama pa ang ilang mga references from Psalm o itong prophetic book na ito like chapter 8, chapter 16, 23, 40, 68, 102, and so on and so forth. Bukod dito, tinatawag din itong Royal Psalm. So bukod sa, yung prophetic Psalm, ito rin ay tinatawag na Royal Psalm. At sa punta na yan, ay susubukan ko pong tignan natin to dito sa text na ating pag-aaralan. So itong types of psalm na ito ay makakatulong sa atin upang ma-appreciate natin ang meaning nitong text na ating pagtutuunan o pagbubulayan. Again, the people in Psalm 1 delight in the law. But the people in Psalm 2 defy the law o yung pagsuway sa Diyos. Ayon sa theologian na si Warren Wiersbe. Psalm 1 begin with beatitude. Di ba sabi doon, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, na makikita o alluded o binabanggit sa New Testament.
itong pagiging mapalad o pinagpala. Sa Sermon on the Mount ng Panginoong Yesus sa Matthew 5. And then, Psalm 2 ends also with a beatitude. Napansin niyo ba yon? Sa verse 12. Blessed are all who take refuge in Him. So, ang ganda lang na makita natin yung kaugnayan, di po ba, ng dalawang text po na ito. Kapansin-pansin dito na itong Psalm 1 is never quoted sa New Testament. Pero sa Psalm 2, is quoted ng ilang beses sa Bagong Tipan. So, nakaka-amaze. From Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Hebrews, Revelation, ang daming text niyan. Hindi ko na lang binanggit, pero nakalista dito sa akin. And then balikan natin yung Luke sa chapter 24, particularly in verses 27 and 44. So, bago natin basahin yun, ang context po nito, ay nang matapos na mamatay ang Panginoong Jesucristo, siya'y dinala sa libingan, no? Alam natin sa ikatlong araw, muli siyang nabuhay. Nung siya'y puntahan doon at ng mga tao, nung alagad niya, so naigulong na ang bato na kanyang pinaglibingan at siya'y wala na doon. Nahabang ang kanyang dalawang alagad naman ay naglalakad papuntang Emmaus, ay nagpakita sa kanila ang Panginoong Jesus. So dito ay nagkaroon sila ng conversation sa Panginoong Jesus. Okay? And then, sa tagpong yon, ipinaliwanag niya sa kanila ng Panginoong Jesus ang lahat ng sinabi sa kasulatan. So sa Luke 24:27, ganito po yung mababasa. At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa Kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. And then verse 44, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Kaya naman tulad ng ating nang nababanggit, kasama ng lahat ng kasulatan o sa lumang tipan, ay makikita na patungo ito walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Malaking pagkakamali sa pag-aaral natin kung hindi natin ito makikita sa punto na yan. Kaya yung Psalm 2, napakagandang pag-aralan. Bagamat kanina, nauna kong nabanggit na hindi tinukoy directly kung sino ang author ng Psalm 2, unlike sa ibang kabanata ng Salmo, ay tumutukoy halimbawa kay Haring David, no? Kasi nakalagay doon mismo, doon sa pinaka-title nung psalm, no? Halimbawa, Katha ni David or Awit ni David. So yung mga ganoong title. At itong Psalm 2, yes, hindi nakalagay yung author, pero in Acts chapter 4:25 to 26, so bago lang natin basahin, ibigay natin yung context, no? So ang context nito ay nang palayain na sila Pedro at Juan after na sila'y dakipin dahil sa kanilang pangangaral tungkol sa Panginoong Yesus. At yung kanilang ginagawang pagpapagaling sa isang lalaking lumpo, buhat sa kanyang pagsilang. So sa chapter 3, kung saan dito ay buong tapang nilang ipinapangaral si Kristo. Sinabihan nila ang mga tao, lalo na tungkol sa ginawa ng Panginoong Yesus at pagtatakwil sa Kanya hanggang siya ipako sa krus. So after ng chapter 3, nagpatuloy yan sa chapter 4, verses 1 to 3. Ganito yung mababasa natin dyan. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil tinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't ano nangyari doon? So dinakip nila ang dalawang ito at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Pero dahil wala silang makitang paraan, verse 21, wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka
pinalaya. Then in verse 23, nang palayain sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. So dito ngayon sa verse 25 and 26, sinabi ng mga kasama nila Pedro, anong sabi doon? Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David. Ng inyong lingkod nang sabihin nyo sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil? At ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan. Naghanda para sa digmaan ang mga hari sa lupa at nagtipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. So sa account na ito na nabasa natin sa Acts, sinasabing si David ang siyang sumulat. Malaki ang kaugnayan niyan dito sa bahagi ng text na ating pinag-aaralan. Itong verses 1 to 3 of chapter 2 ng Psalm. Pero una, tignan muna natin sa kabuuan ng chapter 2 ng Psalm. Dahil sinasabing si David ang siyang sumulat ito, na kapag inaawit ng mga tao o nitong mga Israelita, itong Psalm 2, ipinapaalala sa kanila kung paanong si David at ang mga sumunod sa kanya na mga descendants niya o yung mga successors niya, o yung kahalili niya bilang hari, ay makita nila ang katuparan at layunin ng pagpapala ng Diyos na ibinigay niya sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Mula kay Abraham, no? So sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sayo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sayo'y sumumpa at ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ang ganda nung sinabi doon sa comment sa ESB. Tinatawag itong a royal psalm na itong mga Israelites realizes that his hope of blessing is now irrevocably tied to the house of David. Kumbaga, mas lalong napagtibay ngayon sa panahon ni Haring David. 2 Samuel 2:12-16. Mababasa ang ganito. So dito makikita ang kasunduan ng Diyos kay David sa pamamagitan ni Nathan. I will read. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. At papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Take note of that. Ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusas ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago, di tulad na nangyari kay Saul. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Sa panahong ito ng Davidic Empire, bahagi nito ang Gentile Kingdom, kung saan nasa kalagayan sila sa pag-ayaw sa pamamahala at paghahari ni Haring David o kahit ng mga sumunod na mga hari sa kanya. Again, no, sa ESV sabi dito, this psalm also recalls the promises made to the Davidic king at his coronation. So tingnan natin yung ilang mga scenario dyan. So parang ginugunita ito sa mga awit 2 sa panahon ng coronation ng hari. So a ceremony crowning a king. So sa case na to, kay Haring David. Pero dito papasok yung verses 1 to 3. Anong sabi doon? Mayroong mga pagtatangka o masamang balakin ng paghihimagsik laban sa hari. Actually, ang sinasabi rito ng talata ay laban sa Diyos o kay Yahweh mismo. Dahil ang sino mang magrebelde laban sa itinalaga ng Diyos ay pagkalaban mismo sa Diyos. Maaaring ang senaryo nito ay itong ang panahon ng coronation o ceremony habang si Haring David ay pinaparangalan bilang hari. Na maaari rin sa mga pagkapanalo niya sa mga digmaan o labanan na kinaharap niya. So merong ceremony, merong pagpaparangal kay David. Na mayroong mga tao rito na nag-uusap
at nagkakaisa sa pagpaplano para kalabanin siya. Okay? O yung kanyang pamumuno bilang hari ay ayaw nila. Pangalawa, isa pang senaryo, yung mismong ongoing na pamumuno ni David, ay marami ang may ayaw sa kanya. Kaya they're planning to revolt against David and his leadership. Then, maaari din ang psalmist, again, sabi natin yung prophetic vision na ito. Sabi pa ng isang Christian author dito, the peoples and nations as if in a tumultuous assembly. Yung kanilang ginagawa ay pag-aaklas o panggugulo, raging with a fury like the raging of the sea, designing to resist God's government. Marahil, hindi na kay David lang, no? Kundi sa mga sumunod pa sa kanya. So dito makikita sa verses 1 and 2 ang kanilang masamang planuhin at pagsasabuatan o pagkakasundo para kalabanin ang hinirang ng Diyos. Then yung verse 3, yung goal nila dito. Sabi diyan, di ba, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Na parang sinasabi lang dito ay ang mariing kagustuhan ng mga ito for autonomy. Hinahalin tulad rin ito na para bang yung isang hayop o mga hayop na itinali, kinadena sa leeg na parang nagpupumiglas. Ayaw nila. Pero gusto kong pansinin natin dito yung sinabi rito sa verse 2, sa second part nito. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Mas maganda doon sa English, di ba? Yung anointed. Alam natin na si David ay pinahiran ng langis bilang hari na tinalaga sa posisyong ito. Pero mas ma-appreciate natin kung makikita natin ito sa ganitong pagtingin. Natulad ng sinulat ng author na si Kevin Russler ng CSB o Christian Standard Bible, yung term na anointed. Anointed is translated into Greek as Christos or Christ, in Hebrew, Messiah. And it refers to God's choice and establishment of His king. In this context, the anointed one is the Davidic king who is ultimately, in the progress of divine revelation, walang iba patungo sa ating Panginoong Jesus. So dito sa bahaging ito ng verses 1 to 3 na nakita rin natin kanina sa Acts 4, kung paanong ang Panginoong Jesucristo ay dumanas ng matinding pagkalaban, pagpapahirap ng mga tao, na alam natin hanggang sa kamatayan sa krus o pagpatay sa Kanya, na alam natin ito itinalaga ng Diyos upang kanilang maging ultimate king. Pero, yun nga, no? Hindi siya tinanggap ng mga tao. Actually, hindi lang ng mga hentil, kundi ng mga kapwa niya, Hudyo. Na ikinukwento ng mga alagad ni Peter, ni John, habang sila na may ganun din, na ang mga tao ay galit na galit sa kanila dahil sa Panginoong Hesus na kanilang ipinapangaral. Ano ba makikita natin dito na tuturo sa atin? Bagamat alam natin, parang sa una, failure ang pagdating at ginawa ni Jesus. Dahil sa suma total ng story, ay ipinako si Kristo sa krus na parang talunan. Anong hari? Talunan siya sa pagtingin ng mga tao. Na sa halip na hari ay tinuring siyang kriminal, rebelde, at makasalanan. But I believe na naiintindihan natin na ito ang plano ng Diyos. Na hindi ang makalupang paghahari na expected ng mga Hudyo na mayroong korona, mayroong magandang kasuotan, kabayo na kanyang sasakyan, mga mandirigma, o marangyang kaharian tulad ni Haring David. Pero higit pa doon. Dahil ang paghahari ng ating Panginoong Hesus ay hindi maikukumpara ng anumang kaharian ng mundong ito. Ephesians 1:21-22, mula noon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan.
Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. And then in Matthew 28:18-20, na sinasabi rito na ang lahat ng kapangyarihan o yung authority ay binigay na kay Jesus sa langit at sa lupa. At ang anumang masamang pagbabalak ng mga tao o kahit ginagawa mismo ng tao para kalabanin na nag-iisang hari na si Jesus, kailanman ay hindi magtatagumpay. Maring parang oo sa ngayon, na para bang ang kasamaan ay patuloy na nangingibabaw sa ating mundo ngayon. Pero kalaunan ay mauwi sa lahat na baliwala lang dahil sa pag-aaklas o pagrebelde sa paghahari ng Panginoong Jesucristo. At kung ang Panginoong Jesucristo ang siyang hari natin, walang duda, nasa tamang kampo tayo ng pinakamakapangyarihang batalyon ng mundong ito. Nasa lugar tayo kung saan nasa maayos na kalagayan na pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo. Nung kami po ay magkasama ni Kuya Romel, wala yata si Kuya Romel, papunta ng Masantol. So, normally, di ba, matitingin ka sa Facebook. And yung news doon, so makikita mo yung nilalantad yung mga mayayamang tao. Talagang number 1 si MV. Ayan, hindi ko na sasabihin yung pangalan. Maka-video. So, sabi niya, na-review ako doon, sabi niya sa akin, grabe to Kuya Romel, ang tindi ng mga property o yung kanyang mga ari-arian o pera. Hindi peso, dollar. $1 billion, no? So, para bang ang tingin natin kapag ganon, o kahit yung mga nasa posisyon, di ba? Parang ang taas ng pagtingin natin. Pero, kung ikukumpara sa paghahari ng Panginoong Jesucristo, parang kung titignan mo, parang ang abstract naman yan. Pero kung maintindihan mo na hindi itong mundong ito. In a sense, kumbaga, yes, yung paghahari niya, partial, kalada sa mga nasa puso natin, di ba? So, ang point ko lang na hindi yun may kukumpara sa paghahari ng Panginoong Jesucristo ngayon at sa darating pang panahon. Verses 4-6, si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng poot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Sion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. So dito ay lalong pinakita how futile or useless itong mga ginagawa ng mga taong ito na walang saysay na pagkalaban o pagrebelde sa Diyos at sa kasamaan nito. How come, di ba, para gawin ito sa Diyos na kalabanin siya? Sa mga awit 37, 9-13, isa pang katha ni David ang sabi dito, ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan, hindi magtatagal sila'y mapaparam, kahit hanapin mo'y di masusumpungan. Tatamuhin ng mga pagpakumbaba ang lupang pangako ng kanyang pamana. At sa lupang iyan, na napakasagana ang kapayapa ay matatanggap nila. Ang taong masamay laban sa matuwid, napopoot siyang ngipi nagngangalit. Si Yahweh ay natatawa lang sa masama pagkat araw nilang lahat ay ano? Ang sabi doon, bilang na. And in Psalm 59, dito ay ang hiling ni David sa Diyos na iligtas siya sa kanyang mga kaaway. Na itong kumpiyansa niya, o yung confidence niya, walang iba kundi kay Yahweh na kanyang Diyos. Verses 8-10. Ngunit ikaw, Yahweh, tinatawanan mo yung kinukutya. Gayon ang gawa mo sa mga salang bansa. Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan. Ikaw ang muog ko at aking kanlungan. Ako'y minamahal,
mahal ako ng Diyos. Ako'y lalapitan upang ipamalas ang kanyang paglupig sa mga kaaway. Para sa Diyos, even the greatest rulers are but grass to be cut down, and the strongest nations are only drops in the bucket. Yung para siyang patak lang ng tubig sa sisidlan o timba. Ano pang makikita natin dyan na isa pa sa Isaiah 46-8? Basahin ko lang. Magpakahayag ka. Ang sabi ng tinig, ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya. Ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak. Kapag sila'y mahipan ng hangin mula kay Yahweh, tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas sa mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Verses 14, 15, and 17, sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sino magtuturo sa kanya ng landas ng karunungan? Sino nagkaloob sa kanya ng kaalaman ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan. Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Kung inunawa nating mabuti yon, sobrang laking katotohanan po nito kung ating dadamahin, no? Na anumang klaseng pamamahala ng tao dito sa mundo o kahit pa ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahon natin ngayon, sabihin na natin ng Amerika o ang China, na pinangungunahan ng mga presidente nito, ay hindi maaaring ipantay sa kapangyarihan meron ng Diyos natin. He is sovereign and powerful in all things. Ang maganda rito sa verse 5, kung ang gamit natin na salid ng MBB, sa kabila nun, sila'y kanyang binalaan. Makikita pa rin natin dito na sa kahabagan ng Diyos ay binigyan pa sila ng warning upang hindi danasin ang puot at galit niya dahil sa kanilang mga ginagawa at kasamaan. Same thing even in our present time. Ang panawagan ng Ebanghelyo ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at pagtitiwala lamang sa Panginoong Jesucristo. Kahit sino pang tao sa mundo. Kahit pa ang mga presidente o hari ng mga bansa o ang pinakamayamang tao sa mundo ay kinakailangang yumukod lamang sa nag-iisang tunay na hari at Panginoon na si Jesus. Kung hindi nila gagawin yon, o kung hindi natin gagawin yon, tatanggapin natin. O tatanggapin ng taong parusa na nararapat lamang na igawad sa atin dahil sa ating pagiging mga makasalanan. Verse 6, doon sa Sion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. I have set my king, sabi doon, no, sa Ingles. So Yahweh announces the installation of His anointed king. Same with verse 2 kanina. Okay? Pero dito, binibigyang emphasis itong Zion. O itong Mount Zion or another name for the Temple Mount in Jerusalem. Na tinatawag din itong Holy Hill. Kumbaga parang significant place during this time. Sa Psalm 15:1, again, composition pa rin ni David, O Yahweh, sino kayang makakapasok sa iyong templo? Sinong karapat dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Same with 24 verse 3. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? So itong Zion, o dito, ang mga tao ay pumupunta na kinakailangang, dahil sagrado yung lugar na yon, so yung mga tao, kailangan may malinis sa puso, dahil yung lugar na ito ay pinanahanan ng presensya ng Diyos ng may kabanalan. Well, itong verse 6 ng ating text, of course, hindi lang si David. Or I may say, hindi si David. Kundi referring to the one who are better than David. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Na ang haring pinili ko'y aking itinalaga sa banal na bundok na ito. Tingnan natin.
And it's also was God. No? Sabi pa ni Warren Wiersbe, who gave David his throne on Zion. And it was God who gave David victory after victory as he defeated the enemies of Israel. Pero ang ganda ng sinabi niya, but this was only a picture of an even greater coronation. God declares that there is but one legitimate king, and that is his son, who is now seated on the throne of glory. Makikita natin uli yan sa binasa natin kanina sa Ephesians 1:20-22. Na si Jesus bilang hari at pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, Hebrews 5:5-6 and chapter 7 verse 1 and the following. Hindi na natin binasa. Na ayon din sa Hebrews ay may higit na pagbibigay diin ngayon sa lugar na ito na bundok ng Sion. Basahin natin Hebrews 12:22-24. Sa halip, ang nilapitan nyo ay ang bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay. Ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan nyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, ng mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan nyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan nyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ang dugong iwinisik na may pangako na mas mabubuting bagay kaysa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya binabanggitin natin kanina kung gaano kahalaga na hindi natin dapat pagkamalian, or if we fail to see Jesus Christ in this psalm, we miss its message completely. Kitang-kita dun yung allusion, yung death, his death, Psalm 2:1-3, or Acts 4:23-28, yung resurrection, Psalm 2:7, and parallel to that, Acts 13:32-33. Basahin natin yon. Ngayon ay dala namin sa inyo ang magandang balita na ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno ay tinupad niya sa atin na kanilang mga anak sa pamamagitan ng muling pagkabuhay kay Jesus. Gaya ng nakasulat sa 2 awit, ikaw ang aking anak, sa araw na ito'y ako'y naging iyong ama. And then bukod sa death or resurrection and his ascension and enthronement in glory, Psalm 2:6, and his return and righteous rule on earth, Psalm 2:8 and 9. And then in Revelation 2:9 and verse 27, basahin lang natin to. Alam ko ang mga kapaghitian na dinaranas mo. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo'y mayaman ka. Nalalaman ko rin ang mga paninirang puri sa iyo ng mga nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit ang totoo, sila'y kampon ni Satanas. Mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Chapter 12, verse 5, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Then in verses 7-9, dito ngayon ay mas lalong na-highlight itong ipinahayag sa Acts 13:33, particularly verse 7 of Psalm chapter 2, refers to the resurrection of Christ. When He was begotten from the tomb and came forth in glory, ay tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Kristo nung siya'y isinilang mula sa libingan patungo sa kaluwalhatian. So nung nabuhay Panginoong Jesus, no, parang ipinanganak, in a sense, parang ganon. Then Romans 1:2-4, sabi diyan, ang magandang balitang ito na ipinangako niya nung una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Hebrews 5:5, gayon din naman, hindi tinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ayon sa pag-aaral ng the ancient Near East, ang hari ay tuturing na parang anak ng mga
Diyos, o Diyos-Diyosan, small letter D. Pero ang ating Panginoong Jesucristo is indeed the Son of God, begotten. Kaya nga sa water baptism na alluded to sa verse 7, na makikita sa Matthew 3:17, Mark 1:11, Luke 3:22, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Dagdag pa rito ang pangako ng Ama sa kanyang anak, na nagtalaga sa kanya upang mamahala at ang kapangyarihang humatol sa lahat ng tao. The Father has promised the Son complete victory over the nations, which means that one day He will reign over all the kingdoms of the world. Maaaring sa panahon nga natin ngayon, nagbanggit na ako ng ilan kanina, ay para bang nananaig ang kasamaan at ang mga baluktot na sistema na umiiral sa ating bansa o mga bansa na pinangungunahan o pinamumunuan na tila ba ng mga nakaposisyon sa gobyerno na parang walang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Walang takot na gumawa ng masama at hindi makatarungan na desisyon at pamamalakad sa kanilang mga tungkulin. Marami ay tila puro mga pansariling kapakanan lang ang iniisip. Kaya ang korupsyon at bulok ng sistema ay patuloy na lumalaganap at lumalala. At maraming mga tao, lalo na ang mga mahihirap at mahihina, ay lalong nalulugmok sa kahirapan at naranasan ng matinding pahirap sa mga masamang namumuno sa ating mundo ngayon. Pero, how long, di ba? Parang yung longing natin na, Panginoon, kaya naman maghari ka, dumating ka na. Sa isang tagpo sa Matthew, nang tuksuhin ng dyablo ang Panginoong Jesucristo sa chapter 4, verses 8 to 11. So inoperan siya dito na sambahin ang kaaway kapalit ng lahat ng kaharian sa mundo at kapangyarihan nito. Pero he refused, alam natin yung kwento dyan. Sa verse 10, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin. Ang paghahari ng Panginoong Jesucristo ay makatarungan at matatag. At ang sino mang mag-o-oppose sa Kanya, yung description sa verse 9 ng ating text, dudurugin mo sila na tungkod na bakal tulad ng palayok sila yung magkakabasag-basag. Ang ganda na sinabi sa Revelation 2:27, mamamahala siya sa pamamagitan ng tungkod na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na parang mga palayok. Revelation 19:15, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig, na gagamitin niyang panlupig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga tao o sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paaagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng poot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mabigat ang sinasabi sa mga talatang ito na sasapitin ng mga bansa o ng mga tao na paiiralin sa kanilang mga sarili ang katigasan ng kanilang mga puso at isipan sa pagkalaban sa Diyos sa pamamagitan ng tahasang pagsuway sa kanyang kalooban ng mga utos, pagbaliwala sa Diyos mismo na karapat-dapat sa pagsamba at paglingkod. Sa pagpapairal ng pagiging makasarili natin sa halip na itiwala sa Panginoon ang ating buhay. Maganda sinasabi sa panghuling bahagi ng ating text, verse 10 to 12. Sabi pa ng author na si Warren Wiersbe, to quote, in view of the Father's decree and promised judgment and the Son's victorious enthronement in heaven, the wise thing for people to do is to surrender to Christ and trust Him. Repent of their sin and turn to the Savior. Hindi lang ang mga pinakamataas na mga tao sa mundo, kundi lahat tayong mga tao na nilikha ng Diyos ay kinakailangang sumuko at ipailalim ang ating buhay sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo ang hari. Habang napapakinggan pa natin mula sa salita ng Diyos ang kanyang paalala at babala, huwag patigasin ng tao ang kanyang puso, ikaw at ako o tayo. Sinabi ko na, hindi lang yung may mga nasa posisyon, kundi tayong lahat ay dapat mapaalalahanan ng salitang ito ng Diyos. Verse 10, kaya't magpakatalino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran niyo siya o si Yahweh ng may takot at paggalang. I-paraphrase lang natin ko para mas personal. Magpakatalino ka, ikaw,
ang babalang ito'y unawain natin mo. Paglingkuran mo siya, si Yahweh, ang Panginoong Yesukristo, na may takot at paggalang. We all know, or in many instances, napakatalaki talaga ng tendency ng ating mga puso na tayo ang maghari-harian dito. Sa halip na ang Panginoong Yesus ang hayaan nating maging sentro o hari ng ating buhay. Mas gusto natin ang sarili natin ang nasusunod. Mas gusto natin sambahin at kapitan ang mga Diyos-Diyosan ng mundong ito na nilikha lamang ng Diyos. Sa halip na tumingin ng may pagkamangha sa tunay na Diyos at siya nating tunay na igalang at paglingkuran, hindi natin yon o madalas binabaliwala natin yon. Ang panawagan sa atin, hindi 50-50. Wala rin sa middle ground. Hindi natin magagawa perfectly, yes. Pero ang provision ng Diyos ay napakayaman. Ang kanyang kapatawaran ay sagana sa bawat isa na inaamin sa kanyang sarili na totoong kailangan niya ang Panginoon. At hinahayaan niyang pagharian siya nito. Hindi natin mape-perfect eh. Kung pag-uusapan natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, aamin tayo dyan eh. Nasisilat tayo madalas. Pero ang good news of the gospel, ang sinumang sa Kanya ay buong puso na magtitiwala at aaminin na kailangan niya ang Diyos, hihingi ng tawad sa kanyang kasalanan. Sagana ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang ganda ng pagkakasalin sa Ingles, sa ESV sa verse 12, kiss the Son. Sa Tagalog, implied, no? Yumukod kayo at magparangal. So, ang appeal dito ay yung wholehearted submission with love and devotion to the King. Isang makikita nating larawan dyan ng isang lingkod ng hari na sa pamagitan ng paghalik sa kamay o dun sa singsing na suot ng hari nito ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagsunod sa kanya ng hari. Hindi katulad ng halik ni Judas sa Panginoong Yesus na nagtraidor sa kanya. Salamat sa Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Ibinigay niya ang mabuting balita na ito para sa atin ng mga makasalanan. Na kung inilipat mo ang iyong totoong pagtitiwala sa iyong buhay sa kanyang paghahari, makakaasa tayo na hindi natin tatanggapin ang kanyang galit. Sa halip, tayo'y kanyang ituturing ng mga anak at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na ito. Na kapag tayo humaharap sa Diyos, nakikita niya si Kristo na kanyang anak na lubos niyang kinalulugdan. At dahil doon, natutuwa ang Diyos sa atin. Kinalulugdan niya ang ating buhay dahil kay Kristo. Dahilan upang matanggap din natin ang pagyakap at pagkukupkop ng Diyos sa atin. Sa katotohanan ding ito, kung ating pagtitiwala ay na kay Jesus, nakasisiguro tayo sa panig ng kanyang kaharian na hindi mayayanig, ito'y hindi matitinag, ito'y matatag at pangwalang hanggan. Nasa tamang kampo ka kung ikaw ay na kay Kristo. Pero kung hindi, alam na natin ang sagot dyan. Nasa kabilang panig tayo. Kaya naman salamat sa Diyos na sa kanyang biyaya, ituturing niya tayong mapapalad dahil nasumpungan natin ng Diyos na ating kanlungan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang panalangin natin ay lalo pa nawang magdala sa atin ito o sa ating mga puso sa maalab na pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, kasama ang Kanyang mga anak. Bawat isang may tunay na pakikipag-isa kay Kristo, kasama ang church na ito, na pamilya ng Diyos, itong BBCC o kahit ng lahat ng mga churches na kinikilala si Kristo at sinusunod si Kristo. Naway wala nang magbunsod sa ating mga puso na hindi lamang na matapos matanggap natin ang pagpapala ng pagliligtas ng Diyos, hati na lamang sinarili ito at hindi ibinahagi sa mga tao. Ibahagi natin si Kristo sa marami pang tao. Marami pang tao sa mundo na naghahari-harian dito. Kailangan nilang marinig ang mabuting balita nang sa ganoon,
isubmit nila o magpasakop sila sa totoong hari na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Upang magkasama-sama tayo sa pagbibigay karangalan sa nag-iisang Panginoon at hari, walang iba kundi si Jesucristo. Let's pray.